Ang buhay ni Leo Martinez ay isang makulay na paglalakbay mula sa mga entablado ng teatro hanggang maging isa sa mga pinakarespetadong haligi ng industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Kilala sa kanyang talas ng isip, husay sa komedya at matapang na paninindigan sa politika sa pamamagitan ng kanyang mga karakter. Si Leo Martinez ay tunay na actor na nag-iwan ng malalim na marka sa kulturang Pinoy. Si Leo Martinez o Leo Martin G. Martinez sa tunay na buhay ay sinilang noong 7 ng Marso 1945 sa Balayan, Batangas. Bilang isang tubong Batangas, dala-dala niya ang tatak ng pagiging alae na kinalaunan ay naging bahagi ng kanyang pagkakakilanlan sa showbiz. Bago siya nakilala sa harap ng kamera, ang mundo ni Leo ay ang entablado. Noong dekada 60, bago pa man siya pumasok sa mundo ng pelikula, siya ay nagtrabaho sa advertising industry sa kumpanyang Ace Campton. Gayunpaman, ang kanyang tuloy na hilig ay ang sining ng pag-arte. Isa siya sa mga orihinal na tagapagtatag ng Repertory Philippines noong 1967 kasama sina Zenaida Amador at Carmen Barredo. Sa loob ng 10 taon sa rep, gumanap siya sa mahigit 120 dula, kabilang ang mga seryosong produksyon tulad ng Ekus at Who's Afraid of Virginia Woolf. Ang disiplinang nakuha niya sa teatro ang naging pundasyon ng kanyang husay na kinalaunan ay dinala niya sa mainstream media. Sa usaping pamilya, si Martinez ay may makulay ngunit maayos na ugnayan sa kanyang mga anak mula sa iba't ibang relasyon. Siya ay kasal sa kasulukuyan kay Gina Valenciano Martinez, ang kapatid ng Mr. Pure Energy na si Gary Valenciano. Sila ay kinasal noong huling bahagi ng dekada 80 at nananatiling matatag sa loob ng mahigit 36 na taon. Mayroon silang 3 anak, kabilang ang panganay na si Leslie Elvira Valenciano Martinez. Bago ang kanyang pagsasama kay Gina, nagkaroon din si Leo ng relasyon sa yumaong batikang aktres na si Cherry Hill. Mula sa relasyong ito ay sinilang ang kanilang anak na si Jeremiah David J. Eigenman noong 19 ng Enero 1987. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, naging malapit na magkaibigan sina Cherry at ang asawa ni Leo na si Gina. Isang bihirang sitwasyon sa mundo ng showbiz na pinuri ng marami. Sa kabuuan, si Leo ay may 6 na anak mula sa 3 magkakaibang babae. 2 sa una, 1 kay Cherry at 3 kay Gina. At ipinagmamalaki niya na silang lahat ay may mabubuting ugnayan at nagkikita-kita pa sa ibang bansa. Nagsimulang sumikat ng husto si Leo Martinez sa masa noong huling bahagi ng dekada 80 nang ipakilala niya ang karakter na Congressman Manik Manao sa satirical comedy show na Mongolian Barbecue. Ang karakter na ito ay isang matalas na pasaring sa mga tradisyonal na politiko o trapos na lumilitaw lamang tuwing eleksyon. Dahil sa kanyang Batanggenyo accent at nakakatawa ngunit makatotohanang linya tungkol sa korupsyon at burokrasya, naging viral ang kanyang mga skits kahit na noong wala pang social media. Ang kanyang pagganap sa pelikulang Juan Tamad at Mr. Shuli, Mongolian Barbecue noong 1991 ay nagbigay sa kanyang titulong Best Supporting Actor sa Metro Manila Film Festival. Hindi lamang siya nagpatawa, binigyan niya ng boses ang inis ng mga Pilipino sa sistema ng gobyerno sa parang masining at nakakaaliw. Sa bahaging ito ng kanyang buhay, mahalagang himayin na ang imahe ni Leo Martinez bilang isang masungit o strict na aktor ay hindi lamang bunga ng chismis, kundi isang reputasyong pinanday ng ilang dekada ng disiplina sa teatro at seryosong advokasya para sa sining. Ang ugat ng sinasabing kamasungitan ni Leo Martinez ay ang kanyang pinagmulan sa Repertory Philippines. Sa teatro, ang pagiging huli ng 5 minuto ay tinuturing na kasalanan at ang hindi pagmemorya ng script ay kawalan ng respeto sa mga kasama. Nang pumasok siya sa telebisyon at pelikula, laging nababalita ang kanyang pagkairita sa mga tinatawag na diva o mga sikat na artistang dumarating sa set ng hindi handa. Isang tanyag na insidente na madalas mabanggit sa mga talk shows noong dekada 90 at early 2000s ay ang kanyang tahasang pagsita sa mga young stars na mas inuuna ang paglalaro o pakikipag-usap sa cellphones kaysa sa pag-aaral ng kanilang blocking. Ayon sa kanya sa isang panayam sa Star Talk, hindi siya mataray dahil sa masamang ugali kundi dahil sa pagmamahal sa trabaho. Para sa kanya, ang oras ng crew at ang budget ng produksyon ay nasasayang sa bawat minutong hindi handa ang isang aktor. Isa sa pinakamainit na kontrobersiyang kinasangkutan ni Leo ay ang kanyang hayagang pagbatiko sa mga artistang pumasok sa politika. Noong 2012, bilang Direktor General ng Film Academy of the Philippines, naging viral ang kanyang pahayag laban sa mga dati niyang kasamahan sa industriya na nasa Senado na noon. Binatikos niya sina Senador Jinggoy Estrada, Senator Bong Revilla at Senator Lito Lapid. Ang punot dulo, ang kawalan ng pondo ng Film Academy of the Philippines
at ang hindi pagpasa ng mga batas na tunay na nagpoprotekta sa mga manggagawa sa pelikula. Matapang niyang sinabi sa isang press conference na nakalimutan na nila kung saan sila nanggaling. Dahil dito, nagkaroon ng lamat ang relasyon niya sa ilang kampo sa politika, ngunit nanindigan siya na ang kanyang katapatan ay nasa maliliit na manggagawa ng industriya, ang mga cameraman, gaffer at beat players, at hindi sa mga makapangyarihang kaibigan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Film Academy of the Philippines, dumaan din siya sa matinding pagsusuri. Noong mga taong 2013 hanggang 2016, naging issue ang pagkaantala o hindi pagdaos ng Luna Awards, ang bersyon ng Oscars sa Pilipinas. Inakusahan ng kanyang pamunuan ng kakulangan sa transparency sa pondo. Gayunpaman, sa halip na manahimik, hinarap ito ni Leo sa pamamagitan ng paglalabas ng mga dokumento na nagpapatunay na ang gobyerno, partikular na ang Film Development Council of the Philippines o FDCP noon, ay hindi naglalabas ng nararapat na subsidiya para sa akademya. Ang kontrobersiyang ito ay naglantad sa mas malalim na problema ng burokrasiya sa sining sa Pilipinas, kung saan si Leo ang nagsilbing mukha sa paglaban para sa pondo ng mga veteranong artista. Sa pagpasok ng panahon ng social media, hindi rin nakaligtas si Leo sa mga trolls dahil sa kanyang mga satirical videos bilang isang congressman Manik Manaug. Madalas siyang maging target ng pambabatikos mula sa mga taga-suporta ng iba't ibang kampo sa politika. Noong election 2022, naging usap-usapan ng kanyang paninindigan laban sa pagrebisa ng kasaysayan. Ginamit niya ang kanyang karakter upang magbigay ng edukasyon tungkol sa martial law at korupsyon. Marami ang nagalit at tinawag siyang laos o bayaran. Ngunit sa isang viral na video post, kalmado niyang sinagot ang mga bashers sa pagsasabing ang isang aktor ay may moral na obligasyon na magsabi ng katotohanan, lalo na't siya ay isang senior citizen na nakasaksi sa tunay na nangyari sa bansa. May mga ulat din noon na sa ilang serye, nagkaroon siya ng misunderstanding sa mga direktor na mas bata sa kanya. Dahil sa kanyang lawak ng karanasan, minsan ay nagbibigay siya ng suwestyon na nauwi sa diskusyon tungkol sa creative direction. Bagaman madalas itong ma-label bilang mahirap katrabaho, depensa ng mga nakasama niya sa General Luna noong 2015, si Leo Martinez ang pinaka-professional na aktor sa set. Laging maaga at laging memoryado ang linya, kaya naman naitataas niya ang kalidad ng bawat eksenang kinabibilangan niya. Sa kabuuan, ang mga kontrobersiyang ito sa buhay ni Leo Martinez ay hindi umikot sa skandalo ng bisyo o personal na buhay, kundi sa kanyang pagiging vocal o palasagot pagdating sa prinsipyo. Siya ay isang tao na mas mahalaga ang integridad kaysa sa pagiging likable sa paningin ng lahat, isang katangian na bihira makita sa mundong puno ng pagpapanggap. Sa pagpasok ng taong 2025, ipinagdiwang ni Leo Martinez ang kanyang ika-80 kaarawan. Maraming namangha sa kanyang taglay na sigla dahil sa edad na ito, karamihan sa kanyang mga kakapanabayan ay nagretiro na o kaya naman ay may mga iniindang karamdaman. Sa kabutihang palad, walang anumang ulat mula sa kanilang pamilya o mula sa mga lehitimong entertainment news sources na siya ay dumanas ng malubhang sakit. Sa katunayan, sa kanyang mga huling panayam sa telebisyon at social media, makikita ang kanyang matalas na isipan at mabilis na pagtugon. Isang patuloy na ang kanyang mental at physical na pangangatawan ay nasa mabuting kalagayan. Ang sekreto ng kanyang mahabang buhay at ang talas ng isip ay ang kanyang walang humpay na pagtatrabaho at passion sa sining. Para kay Leo, ang pag-arte at pagtuturo ay hindi lamang trabaho kundi isang paraan upang mapanatiling gising ang kanyang diwa. Madalas siyang makitang naglalakad-lakad at aktibong nakikihalubilo sa mga nakababatang henerasyon na ayon sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng bagong enerhiya. Ngayong 2025 at 2026, ang pinakasentro ng buhay ni Leo Martinez ay ang kanyang advokasya sa edukasyon. Sa pamamagitan ng kanyang tanyag na No Acting Please Workshop, nililibot niya ang iba't ibang institusyon, partikular na ang Quezon City University o QCU. Ang workshop na ito ay hindi lamang basta pagtuturo ng pag-arte, ito ay isang filosofiya. Itinuturo ni Leo na ang pag-arte ay hindi dapat acting, kundi being. Ayon sa kanya, ang mga Pilipinong aktor ay madalas na nahuhulog sa bitag ng mechanical acting o yung basta lamang nagsasalita na linya. Sa kanyang mga sessions sa QCU, binibigyan din niya ang paggamit ng tunay na emosyon at ang pag-unawa sa psikolohiya ng karakter. Sinabi niya sa isang panayam sa radyo noong huling bahagi ng 2025 na ang kanyang misyon ay iwanan ng industriya na may aktor na hindi lamang marunong umarte kundi may malalim na pag-unawa sa human condition.